feed our souls and feed our spirits. Amen. So, regardless po, no, may it be rebuke, may it be encouragement. Tayo po ay let's receive the message of the Lord with an open heart and an open mind. Amen. Let's embrace the Word of God. Tandaan po natin mga kapatid, true gold does not fear the test of fire. Amen po ba? So without much further ado, tinatawagan po natin ng Messenger of the Lord, Pastor Agnes Aguilar. Praise the Lord. Salamat, Brother Herbie. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ba'y nakahanda ng makinig sa salita ng Diyos? Amen. Ito pong atin pong pagbubulay-bulayan ngayon, ito po ay ikatlong beses ko na yatang naipangaral. But para po sa mga hindi pa po nakapakinig nito, para sa kanilang kapakanan, at maging yung nakapakinig na, ito po ay patuloy na paalala. Sino po bang nakarinig na ito? Taas ng kamay. Dalawa pa lang. Tatlo. Amen. Praise God. The books. Ito po ay matatagpuan po natin dito po sa Revelation 20:12. Ano po ang nasusulat? At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. The books. Ano po? At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Inihingi po namin ang iyong pagbabasbas, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy mo po akong i-favor, Panginoon, na may preach po with boldness ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ayahan mo ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na mangunguna sa akin, Panginoon. Para sa ganoon, Panginoon Lord, maliwanag na amin pong may parating, Panginoon Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, maging sa mga viewers, Panginoon, nawa ito ay hindi na nila makakalimutan, Panginoon, dahil ito ay salita mong paalala sa bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ito pong the books na ito, tulad po ng ating nabasa, na mayroon pong talagang mga books, mga aklat. Amen. Nang mga aklat na ito, doon po nasusulat ang bawat nagawa natin. Amen. Ayon po sa mga nagawa po natin, masama man o mabuti, yun po ay nakalagay. Ano po ang unang books? Dito po sa Psalms 139:16, Book of Identity. Yan. Yun pong Book of Identity, kahit na po anong gawin natin, magpalit man po tayo ng itsura o anuman ang gagawin natin, yung pong identity natin mananatili yon. Amen. Ano pong nasusulat? Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. Yan. Ang Panginoon po, nalalaman niya ang ating mga sangkap. Kung ang sangkap na ito ay hindi sakdal, siya po ang nakakaalam. Dahil madadayaman po natin ang mga tao. Ang Panginoon, hindi mo siya madadaya. Pakiano lang po kay brother, sabihin mo lang kung anong ibig sabihin. Amen. Hallelujah. Hindi mo madadaya ang Panginoon. Kahit na magpalit ka man ng mukha, mapalitan man ng iyong puso o anumang klaseng laman ng loob ng iyong katawan, ikaw pa rin yon.
kilala ka ng Panginoon. Sabi po dito, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, yan. Alam po ng Panginoon kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Pero tayo, hindi tayo nagiging aware. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Amen. Na ang itinakdang araw sa atin, wala pong nakakaalam. Pero yung iba, ano po ang sabi? Nang wala pang anuman sa kanila. Hindi po nila pinapansin. Amen. Na anuman po yung dumarating, wala silang pakialam. Basta't ang alam nila sila'y nabubuhay, sila po ay nagliliwaliw o binibigyan po ng pansin ang kanila pong nais o desire ng sarili nilang puso. Na hindi nila inaalintana. Di po ba nasusulat? Kapag nakipagkaibigan ka sa mundo, kalaban mo ang Diyos. Amen. Kaya nga po nasulat, di po nakasulat dyan, alam po ba ninyo, dahil po nasusulat dito sa Roma 2:8, datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan. Roma 16, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi. Kaya dapat po, dito po sa atin pong iglesia, walang kampi-kampi dahil isang katawan lang po tayo. Amen. Hindi mo masasabi nga, dahil mata ako, hindi ako kasama sa katawan. Dahil kamay ako, hindi ako kasama sa katawan. Tayo pong lahat ay iisang katawan lamang. Amen. Kanya-kanya lang po. Amen. Kapag ka ikaw ay lumikha ng pagkakampi-kampi o kaguluhan, hindi ka naging peacemaker. Ang sabi po dito, matinding galit at puot ang babaksak sa iyo. Amen. Dahil po, ito po ibasahin po ninyo sa NIV, ano po? At dito po sa Titus 3:11, sabi po dito, itakwil mo ang sinumang lumilikha ng pagkakampi-kampi, matapos pagsabihan minsan o makalawa. Siya po ay masama at ang kasalanan, ano po, ay ang akala po niya, bagamat siya'y nagkakasala, siya po ay mali, hindi po niya matanggap. Kaya nga po, kapag ka po yun ang identity natin, tayo po ang dapit-sapit ng mga chismis o kung ano man po yung mga pagbulong-bulungan. Maging ang mga pastor pinagpipiyastahan kung anong kamalian nila, alam po ninyo mananagot kayo sa Panginoon. Amen. Dito po sa Malakay, dito po sa Book of Remembrance o Words, ano pong sinabi dito? Malakay 3:16, nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat, yan po, ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Dito po sa Malakay, kasi po dahil po yung mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, sila po'y nag-usap-usap. Ang sabi po nila, bakit ganon? Kung sino pa ang mga palalo, ay sila pa ang pinagpapala. Kung sino pa ang mga hindi gumagawa ng mabuti, sila pa ang pinagpapala ng Panginoon. Narinig po ng Panginoon yon. Kaya nga po ang sabi dito, yun daw pong nangatatakot sa Panginoon, kung babasahin po yung Malakay na yun, chapter 3 hanggang pong chapter 4, at pinakinggan ng Panginoon, kasi nga po naglilingkod sila. Sapagkat darating po ang pagkakataon, makikita po natin kung sino ang naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod. O naglilingkod, sabi nga po sa Biblia, sa sarili niyang tiyan. Amen. Makikilala po, pagdating ng panahon, makikilala yung tunay na sumasamba sa Panginoon. Bakit? Ang sabi po dito sa Matthew 12:36,
At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Tayo pong lahat ay aharap sa hukuman ni Kristo. Kaya yung mga salitang walang kabuluhan, huwag po nating sasabihin. Amen. Dapat po, kapag ka nagsalita ka, dapat po talaga, kapag ka sinabi mo yung sinalita mong yon na hindi nakakapanira sa yung kapwa, isipin mo kung ito'y nakalugod sa Panginoon. O kung ikaw naman ay nagre-rebuke ka, tapos yun namang ginagawa ng nire-rebuke mo, ay ginagawa mo rin, wala rin pong kabuluhan. Hindi ka pwedeng humatol o mag-rebuke sa isang tao na ang ginagawa niya ay gawa mo rin. Amen. Dahil po iyon ay walang kabuluhan. Dahil po ipagsusulit mo hanumang yung sinabi. Amen. Ikaw ay hahatulan hayon sa iyong sinalita. Ipagsusulit mo sa araw ng paghuhukom. Ano po ang susunod na book? Book of Tears. Yan. Ano po yung una kasi? Book of Identity, Book of Remembrance, at ito pong susunod, Book of Tears. Yan. Sa Psalm 56 verse 8, iyong isinaysay ang aking mga paggala-gala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Alam po ninyo, may botelya po ang Panginoon. May botelya. Yung mga pagluha mo, nagpaluha ka, yun po ay napupunta sa botelya. Sino kaya ang una mong pinaluha? Nung ikaw ay magti-teenager pa, unang-unang pinaluha mo ay ang iyong mga magulang. Ikaw ay naging suwail. Ikaw ay hindi naging masunurin. Lumalaban ka sa magulang mo. Pagdating mo sa bahay, para kang kung sino. Anong ulam, mami? Ayan. Nakikita mo na yung ulam, pero tinatanong mo pa. Kasi ayaw mo eh. Amen. Kaya po yung mga magulang natin, lalo na yung mga nanay, hindi po natin alam, sila'y nasasaktan. Amen. Sila po ang una nating pinaluha. At pagkatapos, hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Nag-asawa ka. Yon, nalalagay po sa botelya yan. Yan. Kung sino po ang nakaranas ng ganoon, nalalagay po sa botelya yan. Amen. Tapos, nanligaw ka o niligawan ka. Kung babae ka, ang dami mong sinagot. Kung lalaki ka, ang dami mong pinasagot. Alam nyo, kapag iniwan mong mga yan, sila'y iiyak. Isa na naman pong botelya. Patak na naman yan. Amen. Yung mga nagpaluha. At pag dumating ang pagkakataon na ikaw ay nag-asawa, ganun din. Paluluwahin mo ang iyong asawa. Bugbog dito, bugbog doon. Dahil gusto mong muling makalaya. Yung pong pagluwa nila, pananagutan mo yun. Mananagot ka sa kanilang pagluha. Amen. At hindi lang yon. Yung mga taong pinaluha mo na hindi mo sinasadya, baka mamaya mayroong lumuluha sa'yo. Hindi mo sinadya. Hindi mo alam na nakasakit ka ng damdamin. Hindi mo alam na halos itong pinaluwa mong ito, lalo na po sa mga kapatiran natin, hindi mo alam, baka wala na ngayon dahil natisod sa iyo. Alam po ninyo, ipagsusulit mo yan. Lahat ng ginawa mo. Amen. Di po ba, sabi nga po sa kinakanta sino bang kumanta nun? Yung daw ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Bakit? Dahil kung ano ang iyong ginawa, siyang gagawin sa'yo. Gusto mo ba yung ganoon? Siyempre, ayaw mo, no?
So yun po, pwede tayong mangilag na hindi tayo gagawa ng hindi maganda para wag gawin sa atin. Amen. Dahil ang lahat po ng ito ay pananagutan natin. Bakit kayo malungkot? Nagbubulay-bulay ba kayo dahil ito'y nangyayari? Amen. Praise God. Susunod po ang ating pagbubulay-bulayan, yung Book of Events. Yan. Revelation 5:1. At nakita ko sa kanyang kanang kamay, niyaong nakaupo sa luklukan, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Amen. Ito pong mga pangyayari, Book of Events, ano po. Dahil nga po, lahat ng ginagawa natin katulad ngayon. Ngayong araw na ito, September 1st, present ka. Amen. Nakasulat mo yan. Itong September 1st na ito, hindi ka nakapanalangin, nakasulat ko yan. Kaya hindi po natin madadaya ang Panginoon. Lahat ng mga books na yan, nakasulat at natatakan pa. Kaya ngayon pa lang po, kung ano man yung mga nagawa natin, pagsisiyan na natin at huwag na natin gagawin muli. Amen. Amen. Praise God. Meron pong tumatawa, merong malungkot. Ano kayang iniisip nila? Amen. Siguro binubulay-bulay nila, no? Sino kayang napahiya ko na hindi ako pinatawad? Sino kaya yung nagpaluha o yung nagpaluha sa akin na hindi ko pinatawad? Meron pong malaking consequence yan kapag meron po kayong hindi napatawad. Ayaw ng Panginoon na huwag tayong hindi magpatawad sa ating kapwa. Dahil tayo po, hindi rin patatawarin. Amen. Dahil po yung mga books na ito ay totoo ito. Totoo. Dahil nasulat po sa Biblia. Amen. The Bible. Ito po. Ito po ay pulso kung papaano at kung papaano po na tayo ay hindi dapat naligtas, ba't naligtas tayo? Kung saan nang galing po ang kaligtasan. Amen. The Bible. John 4:12-26. Dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. Ito po kasi ang ating Panginoon, ay nandoon po siya sa tabi ng may balon doon, no? Yung babaeng Samaritana ay nadatnan niya. Ngayon, habang sila po ay nag-uusap, ang sabi po ng Samaritana, mas dakila ka pa ba? Sabi niya sa aming amang si Jacob. Kasi po, hindi kilala ang ating Panginoon. At marami rin po sa ngayon, na matagal na po silang sumasamba, matagal na po nilang kasama ang Diyos, pero hindi pa rin nila nakikilala. Amen. Marami pong nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Pero sa totoo, hindi pa niya tunay na nakikilala. Kagaya po ng Samaritanang ito, na hindi nakikilala ang Panginoon. Kaya po ang sinabi niya, doon daw po uminom ang kanyang mga magulang, kanyang mga hayop, at ang kanyang mga anak. Sumagot si Jesus. Next verse. At sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauhuhaw. Sabi po ng Panginoon, ang tubig na ito, doon po sa balon, pag uminom ka daw doon, ay muli kang mauhuhaw. Na hindi po naunawaan nitong babae. Next verse. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauhuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na nasa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon?
Ano po ba ang simbolo ng sinasabi niyang tubig? Amen. Hindi po ba nasusulat sa John 3:5? Unless a man be born in water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hindi po siya pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos kapag hindi po siya nabautismo ng Santong Espiritu. Amen. Kaya nga po, tunuturo noon ng Panginoon dahil hindi pa po niya pinadala ang Holy Spirit. Kaya dito po, patuloy siyang nangungusap, na hindi na daw po mauhuhaw ang iinom sa kanyang ibibigay. Amen. Hindi na mauhuhaw. Totoo po yun. Minsan kasi, sabi nga po ni Brother Irvie, ano ang halaga ng pera kung ang buhay mo ay mawawala? Totoo po yun. Mas sigit na mahalaga ang kaligtasan po. Amen. Sa anumang bagay. Kaya, bakit po tayo naririto? Para tayo maligtas, di po ba? Hindi naman po tayo naririto para makita lang tayo ni pastor o makita lang po tayo ng mga kapatiran natin. Kaya tayo naririto dahil gusto natin tayo ay maligtas. Amen. Kumbaga po, ito po ang hospital po ng mga kaluluwa, ang church. Amen. Kung may hospital po ng physical, ang church po ang hospital ng mga kaluluwa. Dahil kailangan po natin ng kaligtasan. Amen. Next verse. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mahuhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo, upang umigib pa. Yan. Hindi po kasi naunawaan ng babae ang ibig po sabihin ng Panginoon. Kasi nga po, hindi kilala eh. Kaya nga po, tayo po ay inalintulad sa isang tupa. Di po ba, pag nag-anyaya tayo, tara, sumama ka. Anong sabi ng Panginoon? Nakikinig ang aking mga tupa sa aking salita at sila ay sumusunod. Sino yung mga hindi sumusunod, ninalintulad po sa kambing? Wala pong sinabi ng Panginoon na nakikilala ng aking mga kambing ang aking salita. Kundi ang sabi niya, nakikilala ng aking mga tupa ang aking mga salita at sila ay sumusunod sa akin. Napakadali pong hanyayaan. Amen. Dahil po, alam ng Panginoon kung sino ang maliligtas. Amen. Kaya dapat po samantalahin po natin yun pong great salvation na ibinigay. Huwag nating aayahan na ito po ay mawala sa atin. Amen. Next verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sige, sabi ng Panginoon, humayo ka. Tawagan mo ang iyong asawa. Pero dahil po siguro ang babae ito, hindi siya makakapagsinungaling eh. Kasi nararamdaman niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Ano po ang sagot ng babae? Next verse. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa. Next verse. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan. Amen. Yung iba kasi, akala nila ang kasalanan kapag ang isang tao ay isang mamamatay tao o martyrer. O yung iba naman, akala nila yung kasalanan, sabi na mortal sin, sabi ganon, yung mga nangangalo niya, nakikiyapid. Pero nakakalimutan po nila ang isang sinabi, sinungaling. Lahat ng sinungaling, Revelation 21:8, ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Akala natin, hindi masama yung sinungaling. Ay,
White lies lang naman ang ginawa ko. Wala pong nasulat na kapag white lies, ang sinabi mo ay hindi ka nagkasala. Akala natin kasi ganoon lang, no? Akala natin yung mga ganoon lang. Hindi natin alam yung mga simpleng bagay na ating nagagawa ay napakalaking kasalanan din. Hindi ka nga mangangalonya, hindi ka nga murderer, hindi ka nga magnanakaw. Sinungaling ka naman. Amen. Yung iba naman sabi nila, konti lang naman ang ninakaw ko eh. Wala pong nasusulat na ganoon. Hindi sinabing pag maliit ang ninakaw mo eh, hindi ka nagnakaw. Magnanakaw ka pa rin. Kaya kapag ka po nagnakaw ka ng maliit, palaki ng palaki yan. Amen. Espiritu po kasi yan. Kaya hindi ba nasusulat, tingnan po ninyo, no? Yung mga kaibigan mo, sasabihin, sino mga kaibigan mo? At sasabihin ko kung sino ka. Kasi po, bakit? Kasi kung ang mga kaibigan mo, meron silang mga espiritu, alimbawa sinungaling o magnanakaw, pag nakisama ka ng 1 linggo sa mga iyan, magnanakaw ka na rin at sinungaling. Mag-isama ka ng 1 linggo sa mga mapagmura. 1 linggo lang, mapagmura ka na rin. Amen. Kaya dapat po, tinetest natin ang espiritu. Amen. Kung ito po, kung anong klaseng espiritu. Amen. Next verse. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Yan. Kasi yung pangungusap ng ating Panginoon, siguro during that time, no, kapag nangusap siya, talagang yung puso mo, no? Yung puso mo talaga. Sa panaginip lang po kapag ang Panginoon napanaginip mo, talagang yung hindi magkahalong saya, magkahalong para bang nabibigo ang Panginoon dahil kapag dating niya, sino kaya ang maliligtas? Di po ba? Laging nag-aalala ang Panginoon. Laging iniisip, no? Yung mga anak niya kung sino kaya ang mananatiling tapat hanggang wakas. Amen. Ang sabi po dito, ito, next verse. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Next verse. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Next verse. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Yan. Di po ba lagi nating napapag-aralan? Yun daw pong kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo dahil sila po ang pinili ng Panginoon. Sila po ang chosen people. Nung sila po hindi nila kinilalang Panginoon, doon po tayo nagkaroon ng chance na maligtas. Kung baga po sa puno, sila po ang tunay na mga sanga. Tayo po ay naugpong lamang. Amen? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Amen. Kaya anuman ang iyong kinalalagayan, huwag mong sabihin na napaka-importante mo. Huwag mong sabihin na isa kang pastor, isa kang mang-aawit, isa kang keyboardist, o gitarista, o ano ka man. Huwag mong sasabihin na kapag ka ikaw ay wala, ay hindi po mag-uumpisa o hindi tayo makakapag-worship. Huwag mong sabihin na ikaw ay napakahalaga. Natatandaan po ba ninyo? Nung nag-hallelujah, nandun sa donkey, ang Panginoon. Sabi ng mga Pariseo, mga Saduceo, patigilan mo ang mga alagad mo. Sabi ng Panginoon, kapag pinatigil ko sila, ang mga batong yan ang magpupuri sa akin. Kaya hindi po tayo dapat magmalaki sa Panginoon. Huwag mong sasabihin na higit ka sa iba. Dahil tayo pong lahat sa harap ng Panginoon ay maruming basahan lamang.
Wala tayong maipagmamalaki mga kapatid dahil tayong lahat, aharap sa hukuman ni Kristo. Huwag mo sabihin yung kapatid mo, makasalanan ka o ano ka, ganyan ang ginagawa mo. Tingnan mo, nakaturo kayong tatlo, nakaturo sa'yo. Huwag po tayong maging hukom. Dahil tayo po ang hahatulan. Dapat po magpakumbaba tayo. Kung ano po ang ibinigay sa atin, tanggapin natin at buong puso natin gaganapin. Huwag mong sasabihin na kapag gusto mo lang doon ka sasali. Ang Diyos po natin, alam po ba ninyo, banal ang Diyos natin. Hindi mo pwedeng biruin ang gawain ng Panginoon. Dahil mananagot ka sa oras ng paghuhukom. Pasalamat po tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na tagapagturo, tagapag-awit, sa instrumental. Alam po ninyo, mapalad tayo. Unang-una kilala mo ang Panginoon. Naririto tayo, napakaraming tao, bakit nagpahayag, nagpakilalang Panginoon samantalang nasulat? Kaya hindi nagpapakilalang Panginoon sa iba dahil yung pong Diyos ng sanlibutan, biningi sila. Binulag sila para hindi makita ang ating Panginoon. Tapos, sino ba tayo? Sino ba ako? Sino kayo na magmamalaki sa Panginoon? Alam po niyo, kahit wala po tayo, wala ako, si pastor, may magtatayo po. May tatayo po ang Panginoon, kaya wala po kaming maipagmamalaki. Sino po ba tayo para sa harap ng Panginoon? Alam po ba ninyo, ito po nangyari totoo sa akin. Noon po kasi, bago uwi ako sa Pilipinas. Dahil nga po maraming bagahe, magkakatid ako. Sabi ko po kay Pastor Marvin, anak, tulungan mo ako ang maghatid sa itong mga pinadala, sabi ko. Tinulungan niya ako. Nung kami po ay bumalik, dahil po may practice that time ng praise and worship. Nung po kami ay dumating na, nakasara po yung pinto, umaawit sila sa loob. Sabi ko, pambihira si Apostol, bakit ganyan? Hindi niya ako ginalang. Sabi ko pong ganon. Isang buwan po, hindi ko kinausap si Apostol. Hanggang sa umalis kami, bumalik kami ng Bahrain ni Pastor. Sabi ko, hindi ako mahal. Nanay niya ako. Tapos ang kapatid niya, nahuli lang. Pinagsaran siya ng pinto, hindi pinaawit. Alam po ninyo, pagdating ko dito, nung nananalangin ako, sabi ng Panginoon sa akin, anak, mas pinangangalagaan mo pang sarili mo kaysa sa akin. Doon ko po nakita, sino nga ba ako? Bakit ko pangangalagaan ang sarili ko? Kahit tayo po'y nabubuhay dito, nilalang tayo to worship God. Amen. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa Kanya. Minsan po kasi akala natin kung sino na tayo. Ano po. Pero alam mo kapatid, hindi tayo dapat ganoon. Hindi dapat po ganoon ang gagawin po natin. Dahil lang Panginoon po, pasalamat tayo. Tayo po'y tinubos niya. Kaya sino kang tao, sabi nga, na magmamalaki. Wala po tayong maipagmamalaki. Amen. Next verse. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Nakita po ninyo, ano? Siguro nakita ninyo, yun pong anniversary natin, ano? Alam po ninyo, talagang naiyak ako, nasigaw na ako eh. Dumating bigla ang Espiritu ng Panginoon, ang presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi nakita ko, yun pong nag-perform. May mga malilinis po silang puso. Nakita ko po talaga. Napasigaw ako, Lord, sabi kong gano'n, napakabuti mo. Hindi mo mapapababa ang Panginoon sa marumi. Naniniwala po ba kayo? Nakita ko ang puso nila ay busilak. Kaya nakita ko po talaga yung Panginoon. Yung impact, ang lakas talaga.
nagsisisigaw na po ako, hindi ko na, wala na akong pakialam kung sino pong magbabawal sa akin. Alam ko naman, walang magbabawal dahil alam ko, karamihan po, ganoon na rin ang nangyari. Kaya sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hayaan po natin, linisin natin ang ating mga puso. Alisin po natin yung mga pride, yung mga puot. Mahalin po natin ang ating kapwa, mga kapatid. Lalo na po, paalis na kami. Ang nais po namin, makita po namin ni Pastor na nagmamahalan kayo, nagmamalasakitan. Tayo po kasi magkakapatid. Ano po? Dahil hindi po natin kalaban ang kapatid natin, kundi yung espiritu na naroroon, na patuloy po na nagduduel po sa Kanya. Kaya hindi po natin pwedeng maging kalaban ang ating mga kapatid. Kaya pakita po natin na talagang tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Next verse. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kapag po tayo nagpupuri, pag tayo po ay umaawit, alam po ninyo, hindi naman, pagkakatawan mo lang ang sumasamba, mangangawit ka. Kapag kakatawan mo lang sumasamba, kapatak na luha, wala po tayong tutulo. Pero kapag ang Espiritu Santo at ang iyong Espiritu ang nagpuri sa ating Diyos, alam po ninyo, madarama mo sa awit pa lang. Di pwedeng hindi ka iiyak. Bakit? Magugunita mo po. It is good to remember the goodness of God. Amen. Hallelujah. Yung mga ginawa niya, narito ka, mga mahal mo sa buhay, nakilalang Panginoon. Napakasarap po. Meron nga po akong nakausap na isang kapatiran, sabi niya, alam mo, sabi niya, Pastora, pag uwi ko, sabi niya, gusto kong dalhin yung aking mga anak, sabi niya, kasi nakikita ko kayo, sabi niyang family, sabi niya, naglilingkod kayo. Alam mo kapatid, sabi ko, noong kami wala pa rito, ang Panginoon, sabi ko, binigay ang desire ng puso ko dahil sabi ko, nakita ko po kasi sa BCF noon, meron pong umaawit na family. Ang sabi ko, Lord, nawa darating ang panahon, kaming pamilya aawit sa iyong banal na harapan. Sabi ko, ibibigay ng Panginoon yan. Ibibigay. Sabi ko, dahil yun ang desire ng puso mo. Walang mahirap sa Diyos kapag kayo nang ginusto mo. Sabi ko po sa Kanya. Kaya totoo po, yung iba po kasi, hindi po sila naniniwala. Sino po bang naniniwala sa speaking in tongues dito? Itaas ang kamay. Tayo po ba ay nakaranas na ng speaking in tongues? Ang speaking in tongues po, yun po ang ebidensya na tayo po ay nabautismo ng Holy Spirit. Kaya wag po tayong matakot. Lalo na po sa araw po ng bukas, sa atin pong warrior, sabihin mo, Lord, nawa po sa oras na ito, basbasan mo rin po ako ng yung Santong Espiritu. Kasi po, kapag hindi ka po nabautismuhan ng Holy Spirit, hindi ka maliligtas. Amen. Next verse. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Kasama ng Diyos, kasama na niya, katabi na niya, kausap na niya. Alam po ninyo, ang inihintay po kasi, nilang darating, yun po bang nakakabayong malaking kabayo? Tapos nakasuot hari ang Panginoon. Akala nila, ganoon. Ako ang Panginoon, naririto ako. Sambahin niyo ako. Akala nila ganoon. Hindi po nila alam. Nang pagsilang po ng ating Panginoon, isa pa sabsaban. Tayo po mga ina, ang gusto natin sa ospital na napakaganda.
Pero ang Panginoon, bakit niya minabuti? Ang siya ay silang sa pasabsaban. Pinili niya ang pinakahaba. Bakit? Dahil ang Panginoon ay mapagpakumbaba. Hindi niya piniling maging hari. Isinilang siya sa mga maharlika. Pinili po niya ang pinakahaba. Tayo hindi. Yung mga pangarap po natin yan, bibigay ng Panginoon. Kaya lang, huwag po tayong magmataas sa Panginoon. Kaya kung minsan hindi binibigay ni Lord yung ating hinihingi, ayaw ng Panginoon na malayo tayo. Amen. Gusto niya po manatili at manatiling humble. Maging humble po tayo. Dahil sa pamamagitan po ng pagka-humble natin, makikilala nila na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ba anak ng Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. Next verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. I am the I am. Amen. Pinahayag na nga po na siya, no? Siya ang hinihintay. Hindi ko po alam kung ano pa ang nangyari. But ang sabi po, kung babasahin po natin, tinawag daw po ang kanyang mga kamag-anak, mga kababayan. At ipinakilala ang Panginoon. Tayo po kaya ganoon. Ngayon nakilala na natin ang Panginoon. Ano po kaya ang kinalalagayan ng ating mga mahal sa buhay? Kung tayo po kaya ay mawawala sa mundong ito, kasama kaya natin sila? Amen? At ito po ang pinakawakas na book of life. Revelation 20. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat. Yan. Kung mga ginawa natin, nasusulat yan. Kaya pag pinagsisiyan mo na yan, may iba na yan. Kung totoo tayong nagsisi. Amen. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Next verse. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades, yung impyerno, napunta sa impyerno, ano po yung Hades, ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan, bawat tao, ayon sa kanilang mga gawa. Nakakatakot, ano po. Kaya ngayon pa lang po, kung meron po tayong mga ugali na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, magbago na tayo. Kasi makikita po natin yan. Amen. Yung lahat ng ginawa natin, hayag po yan sa Panginoon dahil po'y nakasulat yon sa mga books. Amen. Next verse. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Yung dagatang apoy po, yun ang ikalawang kamatayan. Yun pong mga pasaway, yun pong mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay mapupunta sa ikalawang kamatayan. Pero yung sumusunod sa Panginoon, sila po ay magkakaroon ng ikalawang buhay sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoon. Amen. Sino po dito ang nakakatiyak na may buhay siyang walang hanggan, magsabi ng praise the Lord? Amen. Ayahan po ninyong manatili yon. Dahil, alam po ninyo, nawawala po ang salvation. At nabubura po ang ating mga pangalan kapag hindi po tayo sumunod sa Panginoon. Amen. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagatang apoy. And last verse.
At kung ang sinuman ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pag walang pangalan mo sa Book of Life, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ngayon, sa kinalalagayan mo, kung meron kang ginagawa, o kung meron kang hindi magandang ugali, o ikaw ay sinungaling, hanggang magnanakaw ka pa, magbago na po tayo. Amen. Dahil forever yon, mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi na mabubura yon. Dito mayroon pa po tayong chance. Amen. Ang gusto lang naman ng Panginoon, sumunod ka sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban. Amen. Sumunod ka lang. Hindi naman po mabigat ba ang sumunod sa Panginoon? Hindi, easy lang. Kasi bakit? Dapat magkaroon tayo ng takot. At kapag nagkaroon ka ng takot sa Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom. At kapag nagkaroon ka ng wisdom, hindi mo na nanasaing magkasala ka pa. Dahil alam mo, hindi natin po tiyak ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. But dapat ang tiyakin natin, anuman ang oras ng ating pagpanaw, nakahanda po tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nawa po ang atin pong napag-aralang ito ay patuloy po nating mapagbulay-bulayan na ang atin pong mga pangalan ay patuloy na manatili sa aklat ng buhay para po tayo makatiyak. Amen. At huwag na po natin gagawin na ang atin pong pag-work kay Lord, yung ating pag-serve kay Lord, huwag natin isipin na di naman ako binabayaran. Yung reward po natin nandoon. Madadatnan mo. At walang makakaagaw kasi yun ay pinagpaguran mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon po ay alam na natin. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa paalala, Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, Diyos, gabayan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po ng kalakasan para po kami maging matagumpay, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang humakay sa amin, Lord. Para hindi na po kami muling maligaw. Ayahan mong maging masunurin po kami. Bigyan mo po kami ng pusong malinis, pusong mapagpakumbaba, Panginoon. Tulungan mo po kaming magmahal, lalo na po sa napakahirap na mahalin. Para makasunod po kami sa iyo, Lord. Na hindi kami nagtatangi, Lord. Dahil ikaw, Lord, hindi nagtangi. Saan kaya kami ngayon kung nagtangi ka, Panginoon? Salamat po, Diyos. Sa oras na ito, ayahan mo po ang nalalabi naming buhay. Ayamin pong ibibigay sa iyo, Panginoon. At tunay na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Para sa ganoon, Lord, maging magandang patutuo po kami. Dahil nais din po namin maligtas ang aming mga mahal sa buhay, Lord. So, Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Naririto yung mga anak, Panginoon. Sa aming pong paglisang mag-asawa, ingatan mo po sila, Lord. Ingatan mo ang iyong kawan. Huwag mo pong aayahan na isa man sa kanila ay mawala. Kundi sila po ay mag-multiply pa. Dumami sila, Panginoon. Lord God, salamat po sa gabing ito, Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, may naiwan ka pong alaala, Panginoon, na nagpapaalala sa araw-araw, Panginoon, na hindi po namin nais mapahamak dahil alam po namin, mahal mo ang bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Muli po nga, kantayin po natin yung It is Good to Remember. Yung mga praise and worship.